hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Pinag-utos ng korte sa Quezon City na ilipat sa Quezon City Jail sina Pastor Apollo Kibuloy at 4 pang kapwa-akusado ngayong araw. Sa gitna po yan ang kinakaharap nilang kasong child at sexual abuse. At live mula sa Camp Crame, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, ano nang mangyayari? Tuloy ba itong paglipat ng kulungan kina Pastor Kibuloy? Ruth, hindi yan natuloy at mananatili pa rin muna sa ngayon sa PNP Custodial Center sina Pastor Apollo Kibuloy at 4 pa niyang kapwa-akusado. Sa kabila nga yan na naging utos ng Quezon City Regional Trial Court na ilipat sila sa New Quezon City Jail. Paliwanag ni Philippine National Police Spokesperson Colonel Jean Fajardo, naglabas din kasi ng utos ang Pasig RTC na panatiliin ang kustodiya ni Kibuloy sa mga pulis. Non-bailable daw kasi ang kaso nilang qualified human trafficking na nakasampa roon. Bukod pa rito, nahaharap din sila sa kasong child at sexual abuse sa korte sa Quezon City. Ayon kay Fajardo, nakatakdang maghain ng komento ang PNP para maipaalam sa QCRTC ang tungkol sa utos naman ng korte sa Pasig. Nakatakda naman sa September 13, araw ng Biyernes, ang arraignment sa kaso nila. Sa pamamagitan ng video conferencing ang sa korte sa Quezon City, habang kailangan naman nilang humarap ng personal sa Pasig. Aayusin pa raw ng mga pulis ang schedule dahil parehas ang araw at oras ng dalawang arraignment. Siniguro naman ni Fajardo na sina Kibuloy nga yung iniharap nila sa press con ng PNP. Hiling daw ng kampo ni Kibuloy na huwag ipakita ang kanilang mga muka. Sinagot din ng mga pulis ang tungkol sa isa pang hiling ng kampo ng pastor na ilipat sila sa kustodiya ng militar o isailalim sa house arrest. Bagamat karapatan nila ito, kaya naman daw bantayan ng PNP ang mga akusado. Malapit lang din daw ang PNP General Hospital sakaling kailanganin. Narito ang pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo. We don't expect any movement today because nga po magpo-file po ng comment po ang PNP or probably to inform RTC 106 na there is an existing order and at least order from the RTC Pasig dahil non-bailable po yun. We don't want to run the risk na pag inilipat po sila doon since bailable naman po at nakapag-bail na nga po sila before doon. So yun po yung iniiwasan natin na ma-release po. Ruth, nang tanongin naman kung kumusta sina Pastor Kibuloy at iba pa niya mga kapwa-akusado sa pananatili nga nila sa custodial center, nag-a-adjust daw sila sa bagong environment lalo't medyo mainit pero nakapagpahinga at nakakain naman daw itong 5. Sa katunayan, kanina ngang almusal, corned beef, nilagang itlog, kanin at kape ang kanilang kinain. Ruth. Mon, kamustahin ko na lang din yung parang overall security dyan sa Camp Crame dahil nga medyo ang mga high profile na mga prisoners yung nandyan. Ano? Halimbawa, yan din sila Kibuloy, pinapayagan bang may dumalaw sa kanila? Oo, actually allowed naman na magkaroon ng dalaw, Ruth, no, dito sa mga sa 5 na isailalim nga dito sa PNP Custodial Center kabilang na si Pastor Apollo Kibuloy. Ang pinapayagan ay mga lawyers at mga kapamilya or kaanak nila, no? At ito ay limited lamang mula Martes hanggang Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So far, ang mga dumadalo pa lang dito kina Pastor Apollo Kibuloy ay mga abogado pa lamang as of the record ng PNP, Ruth. Maraming salamat, Mon Gualvez. Samantala, inilabas naman ni Interior Secretary Benhur Abalos ang mga mugshot ni Apollo Kibuloy kung saan malinaw ng makikita ang mukha ng pastor. Sa post ni Abalos sa social media, kasama rin ang mugshots ng iba pang kapwa-akusado ng pastor na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semanyes. May caption itong "No one is above the law." Nauna ng pinaliwanag ng Philippine National Police kung bakit malabo ang unang inilabas ng mugshots ni Kibuloy. Pagsunod daw ito sa utos ng Commission on Human Rights na hanggat maaari ay hindi ipakita ang mukha ng mga akusado kung hindi pa naman sila guilty sa hinaharap na kaso. Ganito rin daw ang protocol sa iba pang naarestong personalidad, gaya ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa ibang balita, sinuspindi ang pagdinig sa budget ng Office of the Vice President matapos magkainitan ang ilang kongresista kasunod ng hindi pagdalo ni VP Sara ngayong araw. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano ba yung nangyaring tensyon dyan kanina sa Kamara? Nako,
Rules no show nga dito no sa Kamara si Vice President Sara Duterte at maging mga pangunahing opisyal ng OVP sa ikalawang budget hearing ng Committee on Appropriations. Kanina nagkainitan nung iginit nga ni Sagip Party List Representative Marcoleta na sundin yung tradisyon at kaagad nagmosyon na tapusin yung diskusyon para nga dito sa proposed 2 billion peso budget ng OVP para sa 2025. Pero hindi ito pinayagan ng ibang kongresista. Kaya naman nagpatawag ng botohan ng committee chair na si Representative Stella Kimbo. Natalo ang motion ni Marcoleta sa botong 45-3. Kanya-kanya din ang labas ng banat sina Congressman Abante Haad at si Appropriations Committee Chairman Saldico. Laban nga dito sa naging recorded interview ni VP Sara. Ayon kay Kong Zaldi, ang mga pahayag ni VP Sara ay isang uri ng pangbubudol. Ayon naman kay Representative Abante, insulto ito sa institusyon. Matapos ang 3 oras na deliberasyon, nagdesisyon na lang ang committee na isantabi muna nga itong diskusyon sa budget ng Office of the Vice President. Itutuloy ito sa plenaryo sa kondisyong bawasan ang panukalang budget ng OVP o kaya naman ibinbin muna nga itong pondo hanggat meron ng final na desisyon. Pakinggan naman muna natin itong mga pagtatalo kanina ng mga mambabatas tungkol nga dito sa issue na tapusin at palusutin na yung budget ng OVP sa komite. Narito ang bahagi ng mainit na diskusyon kanina. Paano member chairman ang tinatanong kung pera naman na kung ano member ang sasagot. The question is addressed to the chair. Why would the members answer that? We don't have the authority to speak. Ano naman yung pinagsasabi mo? Why the chairman only speak? Di ba kami pwede salita? Hindi mo We are naiintindihan also member, we just the same. Dati alam mo yun. Alam mo yun. Can the vice chair cannot answer your query if he has the answer? Pwede. Ang pinag-uusapan natin, ang chairman ang sasagot. No, it is not only the Saan pa naman chairman. magsasalita ng ganyan? Pero bakit siya nagsalita na nga eh. Kaya lang after record. Ruth, bago nga ito, nagpadala ng liham si Vice President Sara kanina na sinasabi hindi nga siya makakadalo at naipasa na raw niya kasi yung mga kailangang dokumento tungkol sa kanilang panukalang budget at nasabi na rin daw niya yung kanyang posisyon sa mga issue sa kanyang opening statement noong unang pagdinig last week. Ipinauubayan na niya sa Kongreso ang desisyon para sa kanilang hinihiling na budget sa susunod na taon. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Sa kaugnay naman pong balita, 2 tao lang ang nasusunod sa budget ng bayan. Yan ang siniwalat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ikalawang video kaugnay sa budget hearing ng Office of the Vice President. Tinukoy ng Vice Presidente sina Congressman Zaldico at House Speaker Martin Romualdez. Nadiskubre raw ito ni VP Sara noong siya ay kalihim pa ng Department of Education. Noong 2023 nang aprubahan daw ang 5 bilyong pisong pondo ng DepEd para sa pagtatayo ng mga classroom. Nagulat daw si VP Sara nang may lumapit sa kanilang opisina na miyembro ng Kamara at hinihingi ang kanilang parte sa 5 billion pesos na budget. Hindi raw pumayag ang Vice Presidente na bawasan ang naturang pondo. Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Sa isang pahayag, tinanggi naman ni Congressman Ko ang paratang ni VP Sara. Wala pa namang pahayag si House Speaker Romualdez tungkol dito. 748 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam kagabi sa isang bahay sa Imus, Cavite. Ang mga droga sinilid sa mga supot ng pagkain ng isda. 2 suspect ang inaresto ng mga otoridad pero depensa nila, taga-tago lang sila ng mga naturang pakete na kunwaring fish feed. Hindi rin daw nila alam kung saan galing ang mga ito. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group, kaparehas ito ng packaging ng mga nasamsam nilang droga sa Maynila noong nakaraang linggo. Matagal na raw nilang minamanmana ng mga suspect na bagong upa lang sa naturang bahay. Iniimbestigahan na kung may mga dati ng kaso at kung sino ang mas malalaking taong kasabwat ng mga suspect. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express.
Nilinawan na ginahasa pa ang isang pasaherong Vietnamese sa sumakay sa kotse ng isang ride-hailing app sa Parañaque. Naaresto agad ang driver habang pinaghanap pa ang kanyang kasabwat. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Attorney CJ Marbella mula sa Legal Division ng LTFRB. Magandang hapon po, Attorney Marbella. Pakibigyan po kami ng update tungkol dito sa kasong ito. Yes, good afternoon, Ma'am Ruth. Go ahead po. Ano po ang Okay. update sa investigation nyo? Well, Ma'am Ruth, ganito po, no? We are looking into yung mga reports na through media like sa TV Patrol, no, and other media outlets to get yung details nung nangyaring krimen, no? Since yung TNC po kasi will be liable din po for the crime, no, aside doon sa TNBS driver or operator po ng unit. Kailangan din po naming ipatawag yung concerned TNC, no, dahil may ano po sila, no, jurisdiction or may authority po sila or responsibility over the selection and supervision ng mga TNBS po na inaccredit po nila. So while online po kasi yung TNBS, they have the responsibility po over the ano po, no, over the accredited TNBS driver. So, ibig po sabihin yan, attorney, na ano nyo po, natukoy nyo na po kung ano tong ride-hailing app na to at nakipag-ugnayan na po sila sa inyo. At ano po yung nagbigay po ba kay show cause order? Ano pong tawag doon sa particular na proseso na ginagawa nyo? Well, Ma'am Ruth, we are still gathering ano po, no, information and details ng incident as of the moment. But once we do, once na may hawak na po kami na sufficient data, we will issue the necessary show cause order doon sa TNC and doon po sa operator o doon sa TNBS na accredited po nung TNC kung hindi po siya yung driver para po mag-appear before the board and masubject po sa administrative proceedings. Attorney, kasi syempre nakakatakot po ito para sa mga maraming pasahero na sumasakay sa mga ride-hailing app. Paano nyo po matitiyak yung assurance lang na sana maiwasan po yan na hindi na po mangyari ulit yung ganyan? Yes, ma'am, no. So actually, ano nga po, no, this is a very alarming case. So perhaps po yung ano natin, yung administrative proceeding will mag-ano po siya, no, magiging batayan po siya for the issuance ng board ng policies for the improved safety and security ng mga TNBS passengers po natin, no. So as of now po kasi, no, yung mga kagaya ng mga policies sa mga automatic lock, sa tint, no? So, I think we have to revisit dan pagdating sa TNBS, no? Kung ganun din po yung gagawin natin nila sa gagaya sa taxi, no? So, yung naging insidente po ay may impact yan. So, it's possible po na maglabas po kami ng additional policies on regulation po for the safety ng passengers. Okay, maraming pong salamat kay Attorney CJ Marbella, Legal Division ng LTFRB. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Cassandra Leong at iba pang sangkot sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, sinampahan ng reklamong qualified human trafficking. Pamunuan ng LTFRB, binuweltahan ang content creator na naglatag ng lamesa na para makipag-date sa loob ng LRT2. Ang ticket price para sa Manila concert ni Phil and pop singer Olivia Rodrigo, 1,500 pesos lang. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.